Hello! Ito po yung video na to ay part 1 sa ating element or yung self-element at saka yung binabayaran nyo na ano po, yung student. So, bago po ako mag-live, you have to know this before po. Kasi pinapasahan na kayo isa-isa yung nagbayad ng 500 at saka yung self-element 500 bayad noon. So, ibig sabihin, yun yung ikaw, pagkatao mo yun, buong pagtanda mo. So, dapat malaman sa isang tao kung anong klaseng element siya. Bakit? Kasi bawat isa sa atin may koneksyon sa bawat isa. Okay? So, again, ang pagkatao niya ay kakaiba sa pagkatao ko. Ang pagkatao ko ay kakaiba sa pagkatao ng anak ko. Blood is thicker than water, tinabi nila. Although, may part yung ating pagkatao yung mga anak natin or mga dugot laman natin. Pero as I said, each of us have different po destiny or tinatawag na kapalaran. Now, hindi mo siya ma-predict kung kailan mo siya ipanganak at anong araw mo siya pwedeng ipanganak at anong oras. Okay? At anong year. Magkaiba yun. May kapareho ang pangalan pero magkaiba ipinanganak. At saka, magkapareho sila almost pero hindi talaga exactly yan na talagang the same. Hindi po. Okay? So, bakit malaman natin ang ating self-element? Kasi ang self-element, dyan maiiwasan mo ang mga problema. Saan? Problema po, lalo-lalo sa relationship, sa boss, asawa, or maging asawa, or jowa, or ka-workers mo, or magiging customer mo, or investor. Ganun po. So, dapat malaman mo sa iyong self-element or yung D-master ang buong ikaw. Kasi kung maintindihan mo ang buong pagkatao mo, ibig sabihin yan, ang character mo, ang personality mo, ang mga decisions mo, ang journey na pupuntahan mo. Kasi dito malalaman po kung ano ang ibig sabihin, yung malakas mo na element, at saka yung mahina mo na element. So, ibig sabihin, merong support or merong destroyer. Meron ding tinatawag na nakakatulong sa'yo at meron din po tinatawag na insult. So, again po sa elements, we have 5 elements po. Ibig sabihin, ito po ay earth element, person, pangalawa metal element person, at pangatlo po is water element person, ang wood element person, at ang panglima is ang fire element person. Again, ang binabayar niyo po dito is only 500 pesos. Malalaman mo kung anong element ka at saan ka po nabilong, which is yin and yang. Bago tayo sa yin and yang, ito pong self-element, pagkatao mo siya talaga. Ha? Intindihin nyo mabuti. Ang D-master or ang self-element, ikaw yan. Ikaw talaga yan. Okay? Example po sa element na unang-una na iyong magigain or ma-benefits kung malaman mo kung anong klaseng element ka. Number 1 po, malalaman mo ang pagkatao mo, ano ang mga likes mo, ano ang mga dislikes mo, ano ang kahinaan mo, at saan ka magaling. Okay? So, dapat yan ay importante para kung gusto mong yumaman at mapabuti ang iyong buhay. Kids? Pangalawa po is yung ating cycle. So, bawat elements po, merong kahinaan at meron ding malakas. Okay? Ano yung malakas? Yung mga element na nakakatulong sa ating buhay for life. Right? So, yun ang kailangan natin para gusto nating maging ma-okay ang ating buhay, diba? Smooth ang transaction, smooth ang business, smooth ang trabaho, at smooth din ang life, right? Now, number 1 po, ang 5 elements. Ang mga elements po natin, mayroon yang destroy or yung nakakasira. Okay? So, ibig sabihin yun, like example, ang fire element destroys metal. Diba? Ang fire element, tinutunaw niya ang metal. So, saan tayo? Anong connection sa ating buhay yun? Number 1 po, kung ikaw ay fire element, for example, ako fire element, tapos, ang bibig ko, kung ano yung sinasabi, hindi ko iniisip na yung tao pala na pinagalitan ko is metal element. So, yung lahat ng sinasabi mo, dinidibdib niya at dinadala niya hanggang sa pagtanda niya. So, anong makukos mo doon? Either grudges
or ill wishes ang balik sa'yo, or mag-ano niya ng sama ng loob sa'yo, or masisira ang buhay niya dahil lang sa salita mo. Ganun po yun. Kasi fire ka eh. So, bawat salitang lumalabas sa bibig mo, tinutunaw mo siya. Ha? Pinanghihinaan mo ng loob. Tapos, ito pa ang nakaano. If you do actions, for example, ikaw, nakikipagdebate ka sa isang fire element, tapos metal element ka pala, hindi ka mananalo doon. Naintindihan nyo na? Kung ano ibig sabihin ng destroy. Now, ikaw din, kung metal element ka, nag-apply ka ng trabaho, ang boss mo pala ay fire. Kahit ano pang gawin mong okay or you're the best para sa kanya, ay hindi pa rin ka sapat. Kaya, yan yung mga nababypass sa mga opportunity, mga promotion, yan yung mga sip-sip na hindi na ano, kahit anong sip-sip. Kasi, destroy siya eh. So, ibig sabihin, ito yun, ikaw ito. So, lamunin ka. Kaya malaman mo dapat ang sino ang iwasan mo. Magagamit ito especially pag sino ang papangasawa mo. That's the cause mostly sa mga broken marriages. It's because their element are not matched. Or nilalamon siya. Gusto na lahat siya yung nasusunod. Kung hindi nasusunod, parang mayroon kasi yun eh. Diyan nagsisimula yung mga ego, yung mga ano, because of the element na hindi kayo match. Hindi nakakatulong sa isa't isa, kundi ikaw yung lamunin. Ikaw yung nadidestroy. Like example, ex mo, malaki ang naidestroy niya sa buhay mo. It's because his element or her element is mahina, malakas siya kaysa sa element mo. Ganun yon. Ha? Example, may employer ka, or may amo ka. Tapos, nabihan ka na ng kung ano-anong masasakit na salita. Sino ang matatamaan? Di ba ikaw, pati ang pamilya mo madadamay kasi dala-dala mo yung emosyon na cause ng isang kontra mo na elements. Right? Kaya bago po kayo magtrabaho, dapat alamin nyo ang birthday ng amo ninyo. Okay? Or ka-transaction. Or example, nangutang tapos ikaw metal element, fire element yung nangutang, wala ka talaga, tatakbuhan ka. So, yun po ang mga pangit na ano po, kung ang nakaano mo, sa lamuha mo is the destroyer of your element. So, isulat nyo to ha. Ang fire destroys metal, earth destroys water, metal destroys wood, and water destroys fire, and wood destroys earth. Kaya kung pwede, iwasan mo ang mga taong yan kung ikaw yung matatamaan sa mga destroyer. Pangalawa po is insults. So, example, fire insults water. Example, okay kayo, magkakilala kayo. Or something, example, clients mo siya, or first time clients. Tapos, example, ako fire, then water pala yung kausap ko. So, yung parang nagsasalita ako as advice na example, ako, para sa kanya, ano yun, advice pa lang yun sa utak mo ha, at saka yung intention mo advice. Pero yung pandinig niya at pagbasa niya sa sinulat mo na advice, or kahit ako nagla-live, tapos yung nakausap ko is ano pala, na insulto siya. So, ibig sabihin, hindi yun ang intention ko. Pero sa kanyang pandinig, kasi yung elements hindi match, insulto yun para sa kanya. Pero ikaw na nagsabi, hindi naman pala yun ang intention mo. So, ganun ang bantayan yung mga madamay. So, if you are insult ka sa sinabi niya, ibig sabihin, hindi match ang inyong element. Example ha, ang fire insults water, earth insults wood, ang metal insults fire, and water insults earth, and wood insults metal. Abangan nyo po ang part 2 sa ating element. You must know your element. Para malaking tulong po ito, kaya pa-share po, unlikes, and pa-follow na rin po para malaman mo. Kung gusto mo yumaman, di ba? Kung gusto mong gumaya sa akin at sa mga taong successful, then you must know your element. Kasi maipamana mo pa to sa iyong mga anak at malaking tulong sa buhay nila para maging okay. See you in part 2!